file? Yasmin? Opo, sir. Okay na yan. So, what we're gonna do this afternoon, nga pala, magandang hapon, no? Sa lahat. At ang ating pag-uusapan ay ang solusyon dito sa ating quiz last time. Okay? So, without further ado or without further delay, we're gonna discuss this, no? Hindi ko naman papa-open yung camera, no? And then, nandito lang ako sa bahay, no? Nagde-data lang ako, kasi nangungupahan lang ako dito sa may, ano ba tawag dito sa lugar na to? Capitol View. Dito lang, no? Malapit lang. Okay. So, ang unang problem natin ay eto, no? Pakibasa mo nga, Yasmin. Okay lang? So, first, problem number 1. Pakibasa mo nga. Problem number 1. Determine the mass. Oh. Okay, thank you. Nasaan ka ba, Hasmin? Tabi ba ng daan yung lugar mo? O nasa labas ka ba? Okay. Kala ko nasa labas ka eh. Anyway. Okay. So, ang tanong dyan ay ano? Tinatanong dyan ang mass tsaka weight. No? So, ang gagawin natin, dapat ang atake or ang approach ay kailangan natin ng equation na magtutugma, mag-fit doon sa mga given at sa hinahanap. Di ba? So, ano kaya ang equation yan? Unang-una, mass, di ba? Mass at weight. O kaya, tapos binigay din yung dimension, volume, no? Kasi tatlong yan eh. Tatlong dimension, so yan, volume yan. Tapos binigay din yung density, no? So ngayon, ang tatanong natin sa sarili natin ay kung hinahanap yung mass, ano kayang equation yon? Anong equation sa tingin nyo? Gamitin ko to wala kong ngayon, pasensya na, hindi naka-install yung ko kasi hindi na online, so tsaka na reformat yung laptop ko. May digital pad ako yung Wacom. Ngayon, gagamitin ko muna yung mouse na lang. Pasensya na. So, baka magbali-bali ko to with your indulgence, no? So, what we're trying to find is yung mass, no? And weight. So, how do you relate yung mass if you were given the density and the volume? It is very easy, no? Ang density ay rho. Ito ay density is, di ba? Ano yun? Mass divided by volume. Di ba? So, do we have a density? Meron. Meron ba? Ayan, no? Density. Di ba? Density ng air. Meron ba tayong mass? Yun ang hinahanap Di ba? So, what is being required is the mass. Do we have volume? Meron ba tayong volume? Meron ba? Wala? So, meron kasi yun daw ay nasa isang room na ang sukat o dimension ay Pasensya na sa drawing kasi umuupa lang ako, wala akong mga gamit pa, no? So, pinagkakasya ko lang dito, no, sa yung laptop, dito sa upuan. So, ito daw ay 6 by 6 and by 8. Yan. So, if you're gonna multiply
the 3, 6 times 6 times 8, you're gonna get dimension which is in terms of third order, no? Yung cube, third order, no? Meter cube. Pag dalawa lang, square eh, no? So 6 times 6, 48 times 8, alam niyo na yun, di ba? 48 times 8. So ang magiging equation natin ay ano? Mass, bigay mo nga, mass equals, ang hirap magsulat. Napakahirap magsulat dito sa ano, sa mouse, di ba? Dahil ano, hindi na tayo online eh. Density times volume. Okay. So eto, i-multiply mo nga yung 1.16. Paki-multiply. 1.16, direct lang naman 'to eh. 1.16 times ano? 6 times 6 times 8. Ilan 'yon? Yung ano, yung volume 288. What's gonna happen is this, no? The first one, the density has this kilogram per meter cube. Tapos yung volume, alam naman natin, yun ay meter cube, di ba? So what's gonna happen is this. Ma-cancel yung parehong meter cube. O, ilan yung sagot? 1.16 times 288, ilan? 334, no, 0.1. So, kahit 334 or malapit doon, no, basta, kumisan kasi yung mga pag-round up, eh, no? So, we're done, we're finished, we're done with the first question. And we're gonna go doon sa, ano, sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Mass. Ay, mass na naman. Weight. Ano yung weight? Anong formula kaya yung weight yan? Mass times gravity. Yun, thank you. No? So, ang ano, kuha tayo dito. So, ang hinahanap ngayon ay weight. Alam natin yung weight ay may kinalaman sa gravity. Di ba? So, kung ano man yung nakuha mo na mass, which is constant, kahit saan ka pumunta, di ba? Whether sa Mindanao, sa ibang bansa, sa lupa, sa langit, or ano, mass is constant. So, i-multiply mo lang yung ng gravity kasi iba-iba yung gravity. Depende sa location. No? So, dahil may nakuha tayo ng mass, ano ba yung nakuha natin na mass? Ano yung nakuha? 334, no? So, 334, pasensya na sa sulat, kilogram, anong gravity? Constant yun, di ba? Alam mo dapat yun. 9.81 meter per second square. So, before we proceed any further, I just would like to ask you, I told you before, when you see this, no, yung tatlo, pag minultiply mo yung kilogram, yung meter, divided by second squared, anong makukuha mo? Pag pinagsama-sama mo yan, Newton. Very good, no? Which is a measure of force. Di ba? Yung mass, kilogram lang yun, no? Unless sabihin na kilogram force. Kasi pwede mo rin gawing kilogram yung force. Pero since mass yung kinuha mo kanina, di ba, mass yun. Magiging force lang or Newton pag minultiply mo ng 81. So when you multiply, paki-multiply nga sa ano, 9.81. Ilan? O, nakikita nyo ba yung screen ko? Nakikita nyo? O, pakita natin na 334.1 multiplied by 9.81. Tama ba? Tama to, class? 3,277.521. Okay? So, dito, 3,277, di ba? Kasi nira-round off yung iba, and so on, no? 0.5. Diba? Okay na tayo dyan? May tanong ba dyan? May tanong? Ano ba ito? Saan na ba tayo? Ang dami kasing mga problem na dito. Ayan.
So we're able to discuss and answer correctly ito, no? Ay, bakit lumit? Yan. So wala nang tanong sa number 1. So dako na tayo sa number 2. Ayan. A vacuum gauge connected to a tank reads 30 kilopascal at a location where the barometric reading is 755 millimeter of mercury. Determine the absolute pressure in the tank taking the density of the mercury as 13,590 kilogram per meter cube. Okay? So, anong formula pala gagamitin dito? Ano ba ang tinatanong? Ayan na, di ba? Yun. Absolute. Di ba? Binigay ko na nga dahil mabait akong profesor, binigay ko na nga yung sagot para hindi na kayo mahirapan. Ayoko kayo nahirapan. Ayan, no? Ano ba ang absolute pressure? Ang absolute pressure pala ay kukunin mo muna yung reading ng pressure na nandun sa instrument. Ano ang tawag doon sa pressure na nababasa sa instrument? Ano? Yun ang tawag ay? Ano daw? Gauge. No? Kaya nga pressure gauge, di ba? Barometric gauge, pressure gauge, force gauge. Pag sinabing gauge, instrument yon, di ba? Para mag-gauge niya o masukat. Pansukat yon. Ang gagawin mo dun sa nasukat mo sa metro o sa gauge, may idadagdag ka pa. Ano ang idadagdag mo para maging absolute pressure? Ano? Ano ba yun? Yung ATM? Pressure atmospheric. Yun. Ano pa isang tawag nga pala sa atmospheric? Anong tawag doon? Ha? Ano ang isa pang tawag sa atmospheric? Barometric. Very good. No? Kasi, pag nagbabasa kayo ng problem, no? Maari kayong matukso na, kasi ang standard ay 760, di ba? Kaso, I told you before, when you are trying to deal with the problems like this, no? Pag binibigyan kayo ng mga problem na katulad nito, titingnan nyo kung may binigay na pressure dun sa locality, local atmospheric. Pag may binigay, sabi ko, yun ang gamitin natin, di ba? Pag walang binigay, edi gamitin natin yung standard, di ba? So, ganun lang yun. May binigay ba na atmospheric o barometric pressure sa paligid? May binigay ba? Magkano? Yun, 755. May tanong ako sa inyo. Ang 755, 755 ay anong klaseng pressure ba to? Anong klaseng pressure? Yan ba ay mababa o mas mataas sa atmospheric? Mababa. Ano ang tawag natin doon sa pressure na mas mababa sa atmospheric?